choose to worship rather than to worry. Alam ko, familiar kayo sa text na atin pong gagamitin. I use this text during pandemic time. At part of the message ay naibahagi ko po noong tayo ay naka-live stream, ako ay nasa bahay, kayo ay nasa bahay din ninyo. But stick up ko na maipangaral po ito sa atin ng face-to-face. At nagdagdag po ako ng mga ilan na maaari po nating mapanghawakan pagdating sa pag-aalala at pagsamba. Ang katotohanan, mga kapatid, ang nagnanakaw ng pagsamba natin sa Panginoon, yung tunay na pagsamba, walang iba kung hindi ang alalahanin. Hindi ba? Kung minsan, pagdating sa pag-aalala, hindi man natin alam, minamaliit natin ang Panginoon. Hindi ba? And we always say na tayo'y mga anak ng Diyos. Parang may kontra pagka ganon, hindi ba? Dapat pag sinasabi natin, tayo ay mga anak ng Diyos, ay naka-firm tayo doon sa pananampalataya na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya nga, sa mga anak ng Panginoon, habang tayo nandito sa lupa, we have nothing to worry. Amen? Wala tayong dapat ipag-alala. Oo, hindi tayo nawawalan ng pangangailangan, pero tandaan natin, kung alam mong may pangangailangan ka, mas higit alam ng Diyos na may pangangailangan ka. Kaya napakaganda nung Hebrews chapter 4, verse 15 and 16, hindi ba? Ang sabi doon, for we have not a high priest that is passed into the heaven, which, ang sabi ron, hindi niya naranasan ang lahat ng naranasan natin. But, ang sabi ron, was at all point tempted like as we are, yet without sin. Ang sabi ron, lahat naranasan niya, pero hindi siya nagkasala. Hindi siya nagduda sa Ama. Sa lahat ng kanyang dinanas dito. Okay? Pero ang sabi ron, panghawakan nating mainam, let us hold fast our profession. Ang sabi ron, let us come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. That is the promise. Okay? Kaya nga po, alam niyo, sabi ko nga, let us choose to worship rather than to worry. And the reality is, okay, you cannot be a true worshiper if you are a warrior. Totoo ba? Hindi ka magiging tunay na nananambahan kung ikaw ay puno ng alalahanin. Hindi ka makakapaghandog ng pagsamba kung ikaw ay warrior. Palagi ka na lang nag-aalala. Tama ba? Maybe, some of us are worried about many things sa buhay natin na ito. Siguro may problema. Ito yung pinag-aalala mo. Okay? Siguro, ipinag-aalala mo yung, baka mangyari ito. Baka ganun. Kaya nga baka eh. Hindi ba? Hindi mo alam eh. So, hindi mo dapat ipag-alala. Pagtiwala natin sa ating Panginoon. Si George Mueller, ang sabi niya, the beginning of worry or anxiety is the end of faith. Okay? And the beginning of faith is the end of anxiety or worry. Okay? Pag nagsisimula po yung pag-aalala, tapos na yung iyong pananampalataya. Ibig sabihin, hindi mo na ipapractice yung pananampalataya mo sa Panginoon. Okay? Someone said, worry doesn't empty tomorrow of its sorrow. Okay? It empties today of its strength. Now, tandaan po natin ito palagi. And I always quote this. Okay? Ang sabi, yun daw pag-aalala, hindi daw ito mag-aalis ng mga kalungkutan na
inaalala mo bukas. Kung hindi, ang ninanakaw nito ay yung lakas mo ngayon. Okay? Kasi yung bukas, hindi mo naman alam yun eh. And God always caution us regarding tomorrow. Tignan ninyo yung huling-huling talata dito sa chapter 6 before we read the passage. Or basahin na natin ito pong talata na ito. Okay? Ang starting from verse 25. Ang sabi dito ng mga talata, "Therefore I say unto you, take no thoughts for your life, what ye shall eat, what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat? Okay, and the body more than raiment." Sabi, hindi ba mas mahalaga ang buhay kaysa sa damit? Okay? Naalala ko yung announcement ni Pastor Manay doon sa graduation. Sabi niya, po pwede ba mga pastor, magsuot kayo ng long sleeve na barong? Request ko lang naman yun. Sabi niya. Ayusin naman natin kasi graduation nito ng mga Bible scholar. Okay, lalong-lalo na tayo ng mga faculty. So, bakit? Bakit? Sabi niya, kasi we want to be addressed. I dress, sabi niya, because I want to be addressed. Tama naman, di ba? Di ba? Alam mo, sa damit pa lang, huhusgahan ka na ng tao eh. Are you with me? Kaya, alam niyo, kuminsan, mas pinaniniwalaan ng iba yung mga kulto kaysa yung mga totoo. Bakit? Kasi sa pananamit pa lang, talo na tayo eh. Tama? Yung mga kulto, pag sila ay gumala dyan, mga nakabarong. Okay, ang gaganda ng damit. Karamihan, karamihan sa mga Baptist. Okay? Pag titignan mo itsura, parang kulto yung aral eh. Kahit ano na lang, ang isinusuot. No, baguhin natin po yun. Huwag tayo magpadaig doon sa mga kulto. Tama ba? May puntos ba ako ron? Kaya sabi ni Pastor, kailan nyo gagamitin yung barong ninyo? Pag namatay ka, di ba? Alangan naman t-shirt ang isuot mo. Meron na ba kayong nakita na namatay t-shirt ang suot? Wala, hindi ba? Kahit na puro t-shirt yung sinusuot niya nung buhay siya, nung namatay, nakabarong. Naisip ko, oo nga, no? Tama, hindi ba? Magpunta ka doon sa mga lugar na may mga mabababang, pag namatay, nakabarong. Pero nung buhay pa yon, nakahubad sa kalsada. Napansin ba natin yon? Kaya nga sabi rito, mas mahalaga yung buhay kaysa sa damit. Ngayon buhay ka pa, mag-ayos ka na. Huwag mong hayaan na ayusin ng tao yung damit mo, pagpatay ka na. Ang napansin ko pa, pag may namatay na Pilipino, wala naka-Amerikana. May nakita ba kayong naka-Amerikanang? Wala, hindi ba? Bibihira kung meron man. Lahat nakabarong. Okay, 2 biyak. Isa sa likod, isa sa harap. So, sabi rito, hindi mo mas mahalaga ang buhay kaysa sa damit. Kaya ko lang nabanggit yun. Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? I will repeat this. Are ye not much better than they? Naisip mo ba yan? Which of you, by worrying or by taking thoughts, can add 1 cubit unto his stature? And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow. They toil not, neither do they spin. And yet,
I say unto you, that even Solomon, in all his glory, was not arrayed like one of these. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is, and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you? Shall he not much more clothe you? Kung yung, sabi ng Panginoon dito, yung mga lilis, ang gaganda nila, pero hindi naman sila tumatagal. Tama? Dinadamitan sila ng Panginoon. Hindi nga nadaig ni Solomon na pinakamayaman sa daigdig na ito during their time. Until this time, walang hihigit sa yaman ni Solomon. Ang sabi ng Panginoon, even Solomon, hindi niya nalampasan yung ganda ng mga lilis na yan. Eh, yung mga lilis na yan, after nilang matuyo, susunugin na sila eh. Pero ikaw, tama, ikaw na ligtas, hindi ka susunugin. Are you with me? At, ang katotohanan, makakapiling mo ang Panginoon. Hindi ka ba niya dadamitan habang nandito ka? Bakit mo ipag-aalala ang isusuot mo? Hindi hahayaan ng Panginoon pumunta ka sa church mo ba? Andiyan ka ba? And so, therefore, take no thought, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or wherewithal shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Ano sabi? Ang inyong Ama sa langit ay alam niya na kailangan ninyo ang lahat ng ito. God knows it. Tama? Kaya nga, ang sabi sa verse 33, since God knows it, ang sabi niya, ang ipag-alala natin ito, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. In short, worship God than worrying. This is our priority. Sumamba tayo sa Panginoon. Alam niyo, ang pagsamba, hindi lang yung pagpunta sa simbahan. Tama? Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, i-practice natin yung pagsamba, pagtitiwala sa Diyos. Okay? Take therefore no thoughts for the morrow shall take thoughts for the things of itself. Sufficient unto the days of the evil thereof. Pagpalain po ang pagbasa ng salita ng Panginoon. Ang sabi natin kanina, worry doesn't empty tomorrow. Katunayan yan noong last verse 34. Okay? It empties today of its strength. Okay? Ang sabi pa, worry robs us of things that are important in life. Inaalis nito yung mga bagay na mahalaga sa buhay pag nag-aalala tayo. Hindi na nakakaw nito. Nakakalimutan natin kung ano ba yung mas mahalaga. Pag nag-aalala tayo, hindi natin nabivisualize, hindi natin nabibigyan ng halaga kung ano yung dapat nating unahin. Tama, kasi nakafocus tayo dun sa pag-aalala. We lose our joy when we worry. We lose our energy when we worry. We lose our peace when we worry. And at times, even our health when we worry. Okay, alam niyo, totoo po ito. According to science, proven na ang worry ay malaking epekto na ibinibigay po sa ating kalusugan. The reality is that we cannot be a good and faithful steward of life. Uulitin ko. We cannot be a good and faithful steward of life. Okay? Kapag ang kapartner po natin ay pag-aalala.
Are you with me? Kasi yung buhay na ito, alam nyo, ipinagkakatiwala lang ito ng Panginoon sa atin. At hindi nais ng Panginoon na maging kapartner natin ang pag-aalala habang pinangangalagaan natin ang buhay na ito na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Now, the challenge for us this morning is to choose to be a worshiper of God than a warrior in this world. Ito yung hamon sa atin. Piliin natin na tayo ay maging mananambahan kaysa yung maging yung nag-aalala tayo, biktima tayo ng pag-aalala sa sanlibutan pong ito. Okay? Choose to live by faith in God. Worship than to worry. Okay? May ilang mga bagay po tayong titignan when it comes to worry versus worship. Ito po yung pag-aaral na pinagtagni-tagni natin and kasabay ng paggamit natin ito pong ating pong teksto. The first thing I want to consider is the general comment about worry. Ano yung pagtingin ng marami patungkol sa pag-aalala? Okay? Kasi minsan, ang pagtingin lang natin sa pag-aalala, yung bang may problema tayo, nag-aalala tayo. So, tingnan natin ito ng mas malalim pa. Una, categories that most worry applied by a warrior. Ano yung mga kategorya na ina-apply natin? Kung ikaw ay warrior, masyado kang mapag-alala. Parang ikaw na ang may hawak ng mga mangyayari mamaya o bukas. Okay, palitan natin yan. Ano-ano ang mga kategorya na ina-apply ng mga warrior? Okay? Pagdating po doon sa tingin sa worry or anxiety. Number 1, kamatayan. Tinalakay natin kanina. Death. Okay? Yung ating kamatayan at yung kamatayan ng iba ang ipinag-aalala natin. Tama? Siguro, may mga ilan sa atin dito na hindi ako nag-aalala sa kamatayan. Okay? Meron ka bang anong tawag dyan? Yung plan San Pedro? Anong tawag dyan? Ayun. Ako meron. Okay? Kasi, pag namatay ako, ayokong puproblemahin nyo pa ako. Tama? Kaya sabi ko nga palagi, pag namatay ako, huwag nyo akong susunugin. Meron ng pamburol. Meron na rin akong paglilibingan. Wala na kayong ipag-aalala. Kaya pag namatay yung pastor ninyo, meron na po. Okay? Ang sabi ko before, sigurado mag-aabuloy kayo. Mag-aabuloy ba kayo? Kung konti lang mag-aabuloy, pambira. Pwede ba i-advance nyo na? Ayoko pang mamatay. But I prepare for this. Alam nyo, ang inaalala ko, hindi yung mamamatay ako. Ang inaalala ko, yung mamumroblema kayo. Hindi ba? Kung minsan, alam nyo, problema po yan sa simbahan pag namatay yung pastor. Nagtuturuan yung mga miyembro, ikaw, ganito, ganun. Diyan ka ba? Wala na po kayong pag-aalala. Kasi tinugunan ko na yung pag-aalala nyo. Thank you for my wife. Kasi siya yung nagbabayad niyan eh.
Masipag itong aking may bahay. And again, hindi po yan pera ng simbahan. Excuse me. That is our personal money. Okay po? Now, ito po tayo ron. The truth is, ang katotohanan mga kapatid, na hindi natin maitatanggi, we will all reach that. Dadating tayo lahat doon. Tama ba? Eh, ba't ipag-aalala mo pa yan? Tama? Eh, sabi ng Bible, it is appointed unto man who wants to die. Kahit mag-alala ka ng mag-alala, hindi mababago yun. You know what I'm saying? Kaya yung kamatayan, huwag nating ipag-alala yon. Kasi kahit mag-alala ka, ang sabi nga dito ng Bible, hindi ba? Sino sa inyo ang makapagdudugtong ng kanyang buhay sa pamamagitan ng pag-aalala? Meron ba? Wala naman eh. So, ba't ipag-aalala mo yung kamatayan? Ang ipag-alala mo yung buhay. Kasi mas mahalaga ito. Tama? No, ito kadalasan ang pinag-aalala ng marami, ang kanilang wino-worry. Okay, yung death. Okay? And Hebrews 9:27, malinaw na sinasabi ron, naka-appoint na yun. Pag sinabing appointed, hindi na yun maiiwasan. Itinalaga talaga na ng Diyos yun. Tama? In Psalms 90 verse number 10. Gusto nung aga-aga naman, kamatayan pinag-uusapan natin dito. Ano? But we have to be educated. We have to educate ourselves regarding death and regarding worry. Ano? Para makalaya tayo dito. Tama? In Psalms 90 verse number 10, what does the Bible says? Kayo po na mga nasa live streaming, huwag kayong aalis. Marami kayong matututunan. Please. Psalms 90 verse number 10. Ang sabi po ng Bible ay ganito. The days of our years are 60 years and 10. Ang ating mga taon dito sa lupa ay 70. Ang sabi dito sa mga talata. At kung may dahilan ng kalakasan, aabot ito ng 80. Okay? 40 years, that is 80. Yet, in their strength, labor and sorrow, for it is soon cut off, and we fly away. And the Bible declares, na kahit na gaano pang kahaba ang gusto mo sa buhay na ito, maghiling ka ng 90, so be it. Maghiling ka ng 100, so be it. But the truth is, we will soon cut off. And we will fly away. Walang eternal na body dito sa lupa. Andiyan ka ba? Wala. Okay? James 4:14. Another passage. James chapter 4, verse number 14. Anong sabi sa mga talata? Whereas ye know not what shall be on the morrow. Ang sabi, hindi mo alam kung ano ang mangyayari bukas. For what is your life? Ano ba ang iyong buhay? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanish away. Ang sabi ng Bible, ang buhay natin dito ay parang singaw. Ano, ngayon, nandiyan tayo. Ano, isipin nyo yan. Ano sabi ron? Ano, vapor that appeareth for a little time. Yung 100 years, para sa Diyos, just a little time. Napaka maliit na oras lang yon. Tama? At yung maliit na oras na yan, ano, sabi ng Panginoon dito, ang liit-liit na, pero you will vanish away. Mawawala din tayo dito. So palagi kong challenge, mga kapatid sa atin, habang tayo ay
may lakas, may buhay. Be a worshiper of God. Kasi pag patay ka na, wala na. Di ba? Hindi mo na magagamit itong katawang lupang ito. Gusto ko, sayang. Hindi. Ngayon na yun eh. Alam nyo yung mga hindi naging worshiper of God, bagamat sila ay saved, tinatanaw-tanaw ko ito, pagdating sa langit, mga nakatanga yan. Hindi nila alam kung ano yung kanilang gagawin eh. Wala silang practice dito eh. Tama? Baka mamaya pagdating nun sa langit eh, nag-aalala pa rin ako. No. The challenge here is, let us spend our life dito sa buhay na to, as a worshiper, not a warrior. Tama? Ano pa? Hindi lamang kamatayan. Kung minsan, naalipin tayo ng guilt. Alam niyo yung guilt? Yung bang sinusumbatan tayo ng ating konsensya sa kung ano yung nagawa natin at kung ano yung hindi natin nagawa. Tama? Kung minsan dyan yung pinag-aalala natin, sayang. Bakit ko pa ginawa yun? Nagawa mo na nga eh. So, kung ka namang hinayang, itama mo na. Tama? Sayang. Hindi ko yun nagawa. Hindi mo nga nagawa eh. Gawin mo. Nakukuha mo ba? Kasi ito yung pagkakataon eh. Marami kasing mga tao o marami mga Kristiyano kung minsan hanggang sayang lang sila eh. Sayang. Dapat ganun. Hindi naman ginawa. Wala namang pagkilos. Hindi naman nila itinama. Tama? Yung mga pagkukulang, hindi naman nila dinevelop kung ano yung dapat nilang gawin, kundi puro panghihinayang na lang. Kung minsan, yan yung nagiging pinag-aalala natin. Makalaya tayo doon. Kung hindi mo nagawa, gawin mo na. Kung nagawa mo, itama mo. Nakuha ba? Ano pa? Inire-relate natin, yung nauugma yung pag-aalala, problema, kamatayan, guilt, and sometimes, o madalas, hindi sometimes, yung problema. Tama ba? Ano ba mga problema na nararanasan natin? Una, sikat na sikat yung financial na problema. Tama? Okay? Wala kang pinansyal. Okay? Alam mo may problema doon? Yung pananampalataya mo sa Panginoon. That is the main problem of that worry. Ano ba? Kakainin. Okay? Physical na problema. May sakit. Namong problema tayo. Nung malakas ka, hindi ka namong problema. Nung nagkasakit ka, tsaka mo pinoproblema. Nakukuha? Nung malakas ka, you're not a worshiper. Nung nagkasakit ka, naging warrior ka pa, lumala. So, this life is an opportunity na magawa natin. Tama? Sometimes, family problem. Problema sa pamilya. Okay? Na ang dahilan ay ikaw rin naman. Pagdating ng nagkaroon ng problema sa pamilya, kung sino-sino yung sinisisi natin. Tama? At pag lumalaki yan, lalo tayong nag-aalala. Tama, naapektuhan yung pagsamba. We became a warrior than a worshiper. Alam nyo, yung problema, palagi kong sinasambit dito sa pulpito, huwag ito ang maging dahilan na makaapekto ang pagkilala natin sa Panginoon. Hindi po ako magsasawang iparinig sa inyo yan. We, as a family, cruise family, meron ho kaming malaking cruise pump sa amin pong anong tawag niya? Messenger. Ano yan?
GC. Meron kaming cruise pump. The whole family. Kaya alam namin ang nangyayari sa amin eh. Meron kaming mas pinaliit. Yung kaming magkakapatid lang na 6. Secret lang namin yun. Gumawa kami ng GC na magkakapatid. Kasi pag merong mga problemang ayaw namin ipaalam sa buong angkan, kami-kami ang nag-uusap. At sa akin muna manggagaling kung anong gagawin. Kuya, ano bang gagawin natin? Ito, ganito, ganito. Nakaka-release ng worry ng buong family. Okay? Kaya, wala ba kaming problema? Naku, ang dami, mga kapatid. Isa sa problema namin, alam nyo na, kung ano, yung aming bunso. Ayan, di ba? Meron ba kayo niyan? Wala nga eh. Kanina, pagbukas ko ng CCTV, video ko yung mga record, nandun yung kapatid ko. Okay? Kumakain, nakaupo. Kumakain doon isa yun eh. Sa alalahanin naming lahat, magte-text yung isa, Kuya, si Kuya Noel nandoon. Bukas akong CCTV. Nandoon, kumakain, nakaupo, tapos nakatinga lang ganyan. Nag-iisip. Meron kayo nun? Wala, hindi ba? So, lahat tayo may kanya-kanyang problema. Okay? Pero, huwag tayong mag-alala. Tama? Bahala ang Diyos sa atin. Okay, may iba't ibang grado tayo ng bigat. Okay? Ang pamilya, pinansyal. Okay? Lahat na ng problema. Pero tandaan natin, always be a worshiper. Huwag nating kalilimutang merong Diyos. Tama ba? So that is yung bang mga kategorya, very common categories na nai-relate yung pag-aalala sa buhay natin. Now, let us go. Pangalawa, the biblical perspective naman about worry. Biblical perspective. Now, alam niyo, the word worry is not found in the King James Version. Hindi po ninyo makikita yan sa Bible ninyo, sangayon sa mga scholars. You cannot. But, yun pong konsepto nito, yung idea ng worry, madalas makikita po natin dito. At doon sa passage natin, na binasa natin kaninang umaga, we found the phrase, yung worry there is taking thoughts. Nabasa ba natin yon? Which of you, by taking thoughts? The idea there is worry. Ito yung ginamit. But the word worry itself, hindi mo makikita dito sa Biblia. Kaya, since hindi mo nakikita yung worry niyan, na tahasang makikita mo na pag-aalala, huwag tayong mag-alala. Yan ang sinasabi sa atin ng Biblia. At sinasabi rin sa atin ng Panginoon dito sa Matthew chapter 6 na huwag tayong maalipin ng pag-aalala. That is the biblical perspective about worry. Amen? Kanino ka pa kukuha ng maliwanag na pag-unawa pagdating sa pag-aalala? Okay? Sa Bible. Ay, pastor, nasasabi mo lang yan kasi hindi. Totoo po ito. Tama? Panghawakan natin ang salita ng Diyos. Okay? Pangatlo, biblical perspective about worry. Pangatlo, let us see the practical definition of worry. Siyempre, pupunta tayo kay Webster. Okay? Sabi ni Webster about worry. Worry is to fear or show fear because you think that something bad has happened
or could happen. Okay? Ang pag-aalala, ang sabi ni Webster, ay pagpapakita ng takot dahil, now, makinig kayo kasi nangyayari po ito. Sana i-apply natin ito sa buhay natin na makalaya tayo sa pag-aalala kasi hindi tayong may hawak ng buhay natin. Tama? Well, hindi masama na mag-ingat tayo. We have to take care. Okay, ingatan natin ang ating mga sarili, ang ating mga galaw. Pero huwag tayong maalipin ng pag-aalala. Ito, madalas pinagtatalunan namin mag-asawa. Pag ako'y nagda-drive. Before driving, we pray. Siguro lahat namang tayo, bago tayo alam nyo, pag nanalangin tayo, pag punta mo sa kalsada, since nag-pray ka, syempre magiging maingat ka. Tama ba? Ilan sa inyo, yung mga nagda-drive, hindi pwede yung nag-pray ka, pagkatapos, pag nag-drive ka, parang kang kala mo kung sino ka sa kalsada. Tama? So, pag nag-pray ka, naging maingat ka, bahala na ang Panginoon sa iyo. Hindi mo alam kung anong mga mangyayari. Tama ba? Tama? Hindi porke yung may nangyari sa iyo kasi hindi ka nag-ingat. Oo. Maling perspective yan. Tama? Sino ba naman ang gusto ng aksidente? Of course, wala. Kasi sa pagdadrive, habang nagdadrive ka, umiiwas ka. At tandaan mo palagi, yung kasama mo, umiiwas din yun. Hindi lang ikaw. So ayaw niya na magkaroon kayo ng, okay? So meron naman ng mga nagmamaneho na balagbag sa kalsada. So kaya nga, we have to be careful. And if anything happens, it is beyond our control. Bahalang Panginoon. Tama ba? Kaya nga napakahalaga na mag-pray tayo. Manalangin tayo. Kagabi, pupunta kami ng Mercury kasi dinala ko ito sa ospital eh. Punta kami Mercury, gabi na. Akalain nyo yung nakapark ako naka-hazard ako dun sa Mercury Calamba. Maatras ako. Since nag-pray naman kami, pagkatras kong ganyan, biglang may kumatok sa salamin ko. Baba mo yan. Ang laki ng nama eh. Baba ko, sabi ko, bakit? Muntik muna akong nadali eh. Sabi sa akin gano'n, yabang. Muntik muna. Sabi ko, wala ka naman dyan kanina nung umaatras ako eh. Hindi ko muntik muna akong nadali eh. Parang nararamdaman ko, parang iisahan ako ng tao. Ang laki. Pag iisahan ako nun, talagang bibigyan ko na lang kaysa masapok ako. Muntik mo na ako na binigyan ako ng Panginoon ng wisdom. Hindi, sabi ko, wala ka dyan kanina eh. Ay, yung camera ko, ang linaw eh. Walang tao dyan eh. Nakita niya, meron akong camera sa sasakyan. Biglang umalis. Alam ko ba yon? Hindi ko alam yun eh. Pero, alam ng Diyos. Ito yung palagi na when we pray, so, ito yung sabi ni Webster, to fear or to show fear because you think that something bad had happened or could happen. Okay? Worry is mental distress or agitation resulting from concern, usually for something impending or anticipated. Ito raw yun. Yung mga bagay na hindi mo naman alam. It is beyond your control. Bakit mo ipag-aalala yun? At kadalasan, pag pinag-aalala natin yan, nawawala tayo sa wisyo. Tama? Nawawala tayo sa tamang pagdidesisyon. Tama? Kasi ang desisyon mo, yung worry mo na ganito ang mangyayari, which is, ang Diyos lang naman ang nakakaalam nun. Tama? Yung mga bagay na ina-anticipate mo, na
is beyond sa control mo. Okay? So, ibig sabihin, pag tayo nag-aalala, yung atin pong pag-iisip, na-divide po yan. Nasabi ko na kanina eh. Nagkakaroon tayo ngayon ng divided na pagdidesisyon. Tama? At nawawala yung tamang pagdidesisyon natin. Ano? Na out of focus tayo when we worry. Okay? So, kahit konti, may naipaalam ba tayo? May natutunan ba tayo? So, mga kapatid, huwag tayong mag-alala. Choose to worship always. When we say worship, pagtiwalaan natin palagi ang Panginoon natin. Okay? That is the general comment about worry. Pangalawa, punta tayo sa argumento. Arguments about worry. And we can see these arguments in verse 25 to verse 24. Dito po sa ating text. Pupunta na tayo rito sa teksto natin. Unang-una, worry keeps us from enjoying what we have. Okay? Or what we have at present. Ang pag-aalala, ito ang pumipigil sa atin na ma-enjoy natin kung ano ang meron tayo. Okay, go to verse 25. Ang sabi dito, therefore, I say unto you, take no thoughts for your life, what ye shall eat, what ye shall drink, nor yet for your body what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiments? Ano yung argumento dito? If you will observe the verse, dalawang bagay. Okay? Pagkain at saka damit. Tama? Ito yun. Okay, saan ito kinukumpara? Okay, una, sa buhay. Pangalawa, sa body. Katawan. Okay? Kasi, yung nagbibigay ng buhay sa atin, of course, Diyos. Pero itong buhay na ito, makakapagpatuloy, anong kailangan? Pagkain, hindi ba? Ang sabi ng Panginoon dito, huwag kayong mag-alala sa kakainin ninyo. Hindi ba? Mas mahalaga ang buhay kaysa sa pagkain. Okay? Pangalawa, huwag ninyo ipag-alala yung katawan ninyo. Hindi ba mas mahalaga yung katawan? Ay, huwag ninyo ipag-alala yung isusuot ninyo. Saan ba nilalagay yung isusuot? O sa katawan, hindi ba? Hindi ba mas mahalaga yung katawan kaysa sa damit? Kaya ang sabi ko dito, worry keeps us from enjoying what we have at present. Ano ba meron tayo at present? Meron tayong buhay. Nakukuha? Pangalawa, meron kang katawan. Pag pinagsama mo yan, meron kang katawang buhay. Yan ang mas mahalaga sa lahat. At tandaan mo, ang Diyos hindi kanya pababayaan. Pag inuna mo yan, yung buhay, yung katawan na yan, hindi pababayaan yan ng Panginoon. Kung ano ang isusuot niyan, hindi mo na yan po problema. Problema ka ba sa isusuot mo? Problema ka nga kung ano yung isusuot mo eh. Hindi ba? Problema ka ba sa kakainin mo? Problema ka nga kung ano yung kakainin mo. Dami.
Pero kung minsan nag-aalala pa tayo, bakit tayo nag-aalala sa kakainin natin? Kasi nakatingin tayo doon sa kinakain ng iba. Tama? Yung kinakain ng iba, dito lang naman talaga eh. Nagsisimula yung pag-aalala pagdating sa pagkain eh. Are you with me? Magsisimula kang mag-alala pagdating sa kakainin mo kasi yung kinakain ng iba, hindi mo kinakain. Bakit yun? Mas masarap kinakain. Pangalawa, pagdating sa pananamit, nagsisimula yung pag-aalala pagdating sa isusuot. Bakit? Kasi nakatingin ka doon sa suot ng iba. Ang sabi ng Panginoon, hindi ba mas mahalaga yung katawan mo? Anong gusto mo? Marami kang damit, wala kang katawan? Tama? Anong gusto mo? Marami kang pagkain, wala kang buhay? So let us enjoy life. Ibig sabihin dito, enjoy mo what you have at present. Okay, wag kang mag-alala doon sa wala ka. Ang asikasuhin mo, yung kung ano yung meron ka sa ngayon. Hindi ba? Ano yung meron ka ngayon? Ang pinakamahalaga sa lahat at ang kayamanan na meron ka sa ngayon, na pinakamahalaga sa lahat, hindi material. Kung hindi yung buhay na ipinahiram sa atin ng Diyos. Ito yung mas binibigyan ng Diyos ng halaga sa atin. Hindi yung ari-arian na meron tayo. Hindi yung sasakyan na meron tayo. No. It is not those material things. Tama? Kundi yung buhay na meron tayo. Yan ang meron tayo ngayon eh. Pagyamanin natin yan. Anong ginagawa natin sa buhay na yan? Hindi mo po problemahin yung pagkain kasi ang sabi dito ng Bible, huwag mong problemahin yung pagkain. Hindi ka mamamatay sa gutom. Mas mamamatay ka pagkain ka ng kain. Hindi ba? Meron ba namatay sa gutom? Wala. Ang tao ngayon namamatay sa dami ng kanyang kinakain. Yung damit. Di ba mahalaga ang katawan kaysa sa damit? So, worry keeps us from enjoying what we have at present. Kaya nga, pag nag-aalala tayo, sa mga bagay na wala tayo, ano ang nawawala sa atin? We miss out the enjoyment of the things we have at present. Hindi natin na-enjoy itong buhay na ito. Hindi ba? Hindi mo na-enjoy yung magpunta ka sa church. Okay? Hindi mo na-enjoy yung gawin mo yung iyong trabaho ng masaya. Palagi lang nakamukmo. Tama? Doon sa mga nagkatrabaho, hindi ba? Mga ganyan. Tagal-tagal ko na rito. Ang sweldo ko, minimum pa rin. Di ba man naririnig ba kayong ganyan? Na nag-aalala siya. Tagal-tagal ko na rito. Anong lunas dyan? Tama? Aba, mag-pray ka. Amen? Manalangin ka, Panginoon. Di ba? Sabi niyo, huwag akong mag-alala. Pwede po ba? Kasi kung i-bless ka talaga ng Panginoon, aalisin ka niya dyan. Ililipat ka niya sa iba. Pero habang hindi pa, diyan ka muna. Nakuha? So, enjoy what you have at present. Okay, binabanggit ko na naman ito doon sa mga kuminsan. Marami kasi mga naghahanap ng trabaho. Okay? Hanap dito, hanap doon. Parang akala mo sa kanilang paghahanap, magkakaroon sila ng trabaho. No, if you're a Christian, ang tungkulin mo ay lumapit ka sa Diyos para magkatrabaho ka. Tama? At pag binigyan ka ng trabaho, lalo kang magpakatapat sa Panginoon. Tama? Hindi yung hanap ka ng hanap ng trabaho. Nung nagkatrabaho ka, na-busy ka na. Wala ka ng time sa Diyos. Naku, marami kaming trabaho, pastor. Okay?
Nung walang trabaho, hingi ng trabaho. Tama? Kasi nag-aalala siya. Nung binigyan ng trabaho, nag-aalala pa rin. Hindi ka alam ng Panginoon kung saan na siya lalagay sa'yo. Sinisisi mo pa siya. Kasi ang daming binigay na trabaho sa'yo. Pinagpe-pray ko nga, tanggalan ka ng trabaho eh. Para maalala mo uli siya. Gusto nyo ba yon? Hindi ba? Kaya nga, alam nyo, napakaganda na yung pong i-enjoy natin kung ano yung meron tayo. At present. At number one dyan, yung buhay na meron tayo. Tama? Yung katawan na meron tayo. Isa pa, gusto kong idagdag dito. Yung Biblia na meron tayo. Okay? Na-enjoy mo ba to? I'm asking this seriously. Do you enjoy the Word of God? Tama? Enjoy this. Because this is what we have at present. Tama? Hindi natin kasama ang Panginoon natin physically. But, ang salita niya nandito sa ating mga kamay. Nandiyan ka ba? Hindi po ito Sunday lang na binubuksan. If you enjoy your Bible, lahat. Kausap ko po lahat dito. Sinasabi natin, do you believe the Bible is the Word of God? Si attorney lang ang naniniwala. Do you believe the Bible is the Word of God? Kita nyo na. The Bible is the Word of God and then we're not enjoying reading it. Nakaka-connect ba ako? This is very basic about our Christian life. Kasi, sometimes, nananakawan tayo ng galak, ng pag-aalala. Nawawala yung ating galak sa mga bagay na meron tayo kasi ang ipinag-aalala natin, yung wala tayo. Pero kung bibigyan natin ng pansin o pagpapahalaga, yung mga bagay na meron tayo, mawawala yung pag-aalala. Enjoy your Bible. I-enjoy po natin ito. Basahin natin. At kung meron pa kayong dagdag na oras, maglagay kayo ng devotion. Sulatan ninyo yung inyong mga Bible. Okay, para ma-appreciate ninyo, ano ba mensahe ng Panginoon? In reading the Bible, gusto ko kayong tulungan. Unang-una, itanong ninyo, ano ba ang sinasabi ng talatang ito patungkol sa Diyos? Yan ang hanapin mo. Kung nagbasa ka ng 3 verse, what does this verse says about God? Okay? At pag may nakita mo, isulat mo. Ito, ganito ang Diyos dito. Ganito. Okay? Pangalawa, ano ba ang sinasabi nito patungkol sa akin? Nakuha? Tama? And then, makikita mo na magiging beneficial yung Bible, yung salita ng Diyos sa'yo. Some of you have your Bible, some of you ay walang Bible. Please, uulitin ko na naman, parang grade 1 tayo dito. Have your own Bible. Okay, pasensya na po kayo. Dito sa simbahan, gusto ko po may Bible tayo lahat. Tama? Kasi, wala nang papalit dito. Okay? Have your own Bible. At hayaan natin yung Biblia natin maluma, ng maluma. Tama? Sa kagagamit. Hindi yung
5 taon na yung Biblia mo, ang kinis-kinis pa. Tama, alagang-alaga mo yung Bible mo. Oh, 5 taon na yan, pastor. Kita mo, oh, kinang pa ng gilid. Ang ibig sabihin yan, hindi mo binabasa. Tama? Huwag kang matakot yan. Maluma. Kasi mura lang ang pamalit dyan. Tama ba? Yung cellphone nga, bago pa. Nakakita ka lang ng bagong modelo, pinapalitan mo na agad. Nakuha ba? Kaya kayo rin, mga nasa live streaming, kasama kayo dito. Ano, pag wala kang Bible na hawak, wala kang Bible na sa'yo, aba, mahiya ka sa Diyos. May cellphone ka, wala kang Bible. Tama? iPhone pa yung cellphone mo. 60,000, 80,000, may nakausap ako kahapon, may iPhone 17 na raw. Tama ba yun? Oh, pasensya na kayo. Tanga ako dyan sa mga ganyan eh. Ano, iPhone 17. Sabi ko, magkano naman yun? Diba, pastor, kasi nagtatrabaho siya sa ganun eh. Sa abroad daw, $1,400. Okay? Pinakamura daw yun. Isipin nyo yan. Ano? Yung mga tao, nag-i-invest sila sa cellphone. Ayaw mag-invest sa salita ng Diyos. Kristiyano ba yan? Tapos sinasabi, Kristiyano kami. Okay? Tama. Ang cellphone, napakaganda. Ang Bible, paperbound. Yung tig to 200. Hindi ba nakakahiya yun? I'm sorry. Tapos nag-aalala tayo. Ay, ganun. Inaalala natin, yung wala tayo, dapat ganun yung akin. It robs our worship. Naku ha? Imbis na mailalagak mo yung pagsamba mo sa Panginoon, okay? Maifo-focus mo yung iyong isip sa Diyos na aagaw ng pag-aalala sa mga material na bagay. Hindi ko sinasabing masama yung mga material na yan. Okay, kung riregaluhan niyo ako ng iPhone 17, bakit hindi ko tatanggapin? Hindi ba? Gusto ko yan. Okay. Pero hindi ako nag-aalala, wala ako niyan. Tama, yung cellphone ko nga eh, na pinalitan kasi na virus eh. Ano, tuwing pagbukas mo pa lang ng messenger na ganyan, lumalabas na agad yung mga TikTok, mga ganon. Papatayin ko na naman, pagbukas ko, messenger, lalabas na naman yun. Sabi ko, pumunta ako doon sa paggawaan ng cellphone, pwede mo bang, ano ba ang diferensya nito? Naku sir, na virus. Sabi sa akin. Paano ba aalisin yan? May bayad. Alam mo yung magkano? 800. Okay, sabi ko sa misis ko, sige na, paano mo na lang yan? Pa-antivirus mo na para wala nang, niregaluhan ako nung apo ko ng cellphone. Okay? Thank you, Arkin. Pinace out ko na yun. Ang cellphone hindi na ipinamimigay. Pag nagpalit kayo ng cellphone, itapon nyo na. Kasi sa panahon ngayon, delikado yan. Okay? Delikado po. Kasi lahat ng mga info ninyo, mahuhusay ang mga Pilipino. Okay? At yung mga nagtatrabaho mismo, ba't ba tayo napunta ron? Just to give you an idea, kasi worry itong pinag-uusapan natin eh. Yung mga nagtatrabaho sa abroad, yung mga cellphone doon, $1,400. Okay daw yun pag pinadala dito sa Pilipinas, kahit masira doon. Kasi pag pinadala dito, kayang-kaya ng mga Pinoy yan. Magagaling. What I'm saying here is, enjoy what we have at present. Tama?
Kung ano yung meron tayo ngayon, yan tayo. Yan ang pag-inamin natin. Makontento tayo dyan. Meron tayong buhay, meron tayong katawan. Gamitin natin yan para sa Panginoon. Kung ano ang material na bagay na meron ka, hindi yan para sa iyo. Gamitin mo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kasi that is the only time you can enjoy that material things if you will use that for God's glory. Tandaan mo palagi yan. Tama? Kung anumang material na meron ka, pansarili mo lang yung ginagamit, I tell you, hindi mo mai-enjoy. Hindi mo naaabot yung rurok ng kasiyahan ng material na bagay na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Pero kapag yan ginamit mo para sa Diyos, you can enjoy it. Amen? Kahit anong cellphone ka pa meron. Tama? Use that for the glory of God. Tama? Anong damit ka pa meron? Use that for the glory of God. Anong sasakyan ka pa meron? Use that for the glory of God. Because I believe that God gave, God also take it away. Tama? Tandaan palagi natin ito. Ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos din ang bumabawi. Okay? So let us live a life with this perspective para hindi tayo nag-aalala. Tama ba? Kuminsan, this is the reality. Sa pag-aalala natin, we assume the responsibility na hindi naman dapat sa atin. Okay? Kuminsan sa labis nating pag-aalala, kinukuha natin yung responsibilidad na hindi naman dapat atin. Okay? I will go deeper. And I will use the passage. Kung minsan, okay, sa pag-aalala natin, we assume God's sovereignty over our life. Uulitin ko. Kung minsan, sa pag-aalala natin, we assume God's sovereignty sa buhay natin. Ano po ang gusto kong sabihin dito? Kung minsan, sa sobrang pag-aalala natin, kinukuha natin yung control ng Panginoon over sa buhay natin. Kinukuha natin yung responsibilidad ng Diyos sa atin at para bang tayo ang nagmamaneho ng buhay natin. Kaya ang sabi doon sa talata, hindi ba? Tignan ninyo yung mga lilis. Tama? Ang gaganda nila. Yung mga lilis na yan, sandali lang yan, nandyan. There are times, darating ang panahon, matutuyo yan, susunugin na sila. Pero tignan ninyo, ang gaganda ng damit nila. Why? Because God is in control over them. Pagkatapos nun, nag-shift ang Panginoon. In-apply niya ito sa atin personally. Nakuha ninyo? Tama? So sinasabi ng talata, kasi Solomon nga, hindi niya nalampasan, hindi ba? Sabi ng Panginoon doon, na yung mga lilis niya, hindi niya nalampasan yung ganda niyan. Kahit na ano pang isuot ni Solomon. Okay? So ang sinasabi dito ng Panginoon, wala sa atin ang kontrol ng buhay natin. Tama? Imbis na mag-alala tayo, pagtiwalaan natin ang Panginoon. Be a worshiper. Huwag nating kunin yung responsibilidad ng Diyos o yung pagkasoberano ng Panginoon sa atin. Tama? Tungkulin ng Diyos yun. Huwag mong pakialaman yun. Nakukuha? Kasi ang kadalasan, ang pagkakamali natin, parang tayo ang may kontrol eh. Kaya kung minsan, nag-aalala tayo palagi. Nakukuha? God is sovereign. Siyang bahala sa atin.
Siyang may control ng buhay natin. Huwag nating kunin yung part ng Panginoon. Okay? Kasi tungkulin ng Diyos yun. Anak ka nga niya eh. Nakuha? Tama? Anak ka nga niya eh. Kinukuha mo yung posisyon ng tatay mo. Kayo ba mga tatay ganyan? Kinukuha ng anak yung tungkulin mo. Natutuwa ka ba niyan? Di ba hindi? Nakuha? Ang Panginoon, ganun po sa atin. Okay? So, let us enjoy things na meron tayo at present. So, worry, isa pa, makes us forget that God cares for us very greatly. Nalilimutan natin na ang Diyos, nag-aalala tayo, pero ang Diyos, mas higit na nag-aalala sa iyo. Nalilimutan natin yon. Tingnan niyo, uulitin ko yung talata. Behold, the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns. Open your Bible. Nandiyan po yan. Kinopya ko na lang para hindi ako magkonsumo pa ng oras. Tingnan ninyo ang mga ibon. Ang sabi ron, okay, hindi sila nagtatanim. They sow not. Hindi rin sila nag-aani. Kasi wala naman silang itinanim eh. Tama? Nor gather into barns. Kasi wala naman silang iimbakin. Wala silang itinanim, wala silang iimbakin, wala silang aanihin. Yet, pero, ang sabi rito, your heavenly Father, pinakakain sila. Okay? Kaya sabi ko, worry makes us forget that God cares for us very greatly. Pag nag-aalala tayo, nawawala sa atin yung kaisipan na merong Diyos. Andiyan ka ba? Merong Diyos na nag-aalala sa iyo ng mas higit. Nakuha? Kaya ginamit niyang halimbawa, napakasimple yung ibon. Pero ang sabi dun sa susunod, tingnan, ito yung masakit eh. Are ye not much better than they? Ikaw, alala ka ng alala. Yung ibon, hindi nga pinabayaan ng Panginoon. Tama? Pero, ikaw, mas better ka kaysa sa ibon eh. Sinong kausap dito? Mananampalataya ito eh. Are ye, hindi ba ikaw, ay mas, what is better in Tagalog? Ha? Dami eh, di ba? Better, mas mahalaga, mas mabuti, mas... sabihin mo na yung mas. Ito yung ibon, ito ka. Nakuha? Nakikita niyo? Ito yung ibon na napakaliit, ito ka na napakalaki ka sa mata ng Panginoon. Itong maliit na ito, hindi pinabayaan ng Diyos. Ikaw pa kaya, sabi niya gano'n, you are much better. Nakuha? Compared to the birds of the air, we Christians are much better than they. Huwag nating aalisin sa isip natin yan. Kayo na mga nasa live streaming, yung ibon, hindi pinabayaan ng Panginoon. Napakaliit nung pipit. Okay? Compare sa kung sino ka, napakalaki mo. You are much better than they. And the Bible calls us, we are the children of God. Those birds are not God's children. They were just part of God's creation. But these birds ay wala silang personal na relasyon sa Diyos. Nakukuha ba yan? Ikaw, Kristiyano,
Meron kang personal na relasyon sa Panginoon through Jesus Christ. Are you with me? Kaya ang sabi dito ng Panginoon, hindi ba mas mahalaga kayo kaysa sa ibon? Ang sinasabi dito, hindi ko kayo pababayaan. Nakuha ba? Huwag ninyong kalilimutan yan. Huwag ninyo akong babaliwalain sa buhay ninyo. Yan ang sinasabi sa atin ng talata. Ang aral na itinuturo sa atin ng Panginoong Hesus, na tayo na mga Kristiyano, huwag nating baliwalain ang Diyos, ang Panginoong Hesukristo sa buhay natin. Kasi without Jesus Christ, we are all nothing. Walang kwenta tayo lahat kung wala si Jesus. Tama? So, sumugat sa puso natin yon na ang ibon hindi pinababayaan ng Panginoon. Kaya wala kang dahilan para mag-alala ka. Kasi meron kang Diyos na nagpapahalaga sa iyo. Kung ang Diyos nagpapahalaga, now listen to this very carefully. Kung ang Diyos nagpapahalaga sa iyo, wala kang karapatan para hindi mo pahalagahan ang Panginoon. Hindi ka mabubuhay sa sarili mo lang. Tandaan mo. Tama? So, what lesson we can learn with this? Unang-una, very simple. Worry is completely useless sa buhay natin. Tama? Kaya ang sabi nung verse 27, kunin uli natin yung verse. Bakit ko sinabing walang kwenta sa buhay natin ang pag-aalala? Ano ang sabi ron? Which of you, by taking worry or by taking thought, can add 1 cubit unto his stature? Sabi ng Panginoon dito, huwag kayong mag-alala. Bakit? Sino sa inyo ang makapagdudugtong ng buhay ninyo? Kahit maliit lang. Tama? Sa pamamagitan ng pag-aalala. Sino? Pag nag-alala ka, sabi ng Panginoon dito, sino sa inyo ang makapagdudugtong ng buhay? So, ibig sabihin, if we will look that negatively, yung pag-aalala nakakapagpaiksi ng buhay. Nakuha? Pag alala ka ng alala, hindi ka mabubuhay ng mahaba. Okay? Ha? Yung pag-aalala, hindi yan pakinabang. Ang sabi natin kanina, that is useless. It cannot help us. At malinaw na sinasabi ng Panginoon, hindi yan nakakapagdugtong ng buhay. In fact, makakapagpaiksi pa nga yan ng buhay. Tama? Ang sabi ng siyensya, ang bunga ng pag-aalala sa atin, physically and emotionally. And I copied this. Ang sabi, suppression of immune system. And this is true. Pagbatbat ng alalahanin, ang isip mo, ang puso mo, unang-unang bumabagsak dyan yung immune system mo. Tama ba ako, Dr. Helen? Yung immune system mo. Okay? Pangalawa, kadalasan pag alala ka ng alala, naapektuhan yung digestive system mo. Okay? Hindi masyadong gumagana. Kain ka ng kain. Intake ka ng intake. Wala kang paglabas. Kaya di ba? Delikado yan. Okay? Baka merong alala ng alala sa inyo. Ang unang-unang epekto niyan, hindi ka bumibisita sa CR bawat araw. This is very important. Alagaan natin ito.
Kasi ito yung ipinaglilingkod natin sa Panginoon eh. Hindi ba nyo napapansin dito sa Matthew chapter 6? Hindi ba? Ang pinag-uusapan dito ay katawan. Tama? Kung ano yung mga ah, inilalagay mo, kinakain mo, idinadamit mo. Why? Kasi ito yung ipinaglilingkod natin sa Panginoon eh. How can you seek the kingdom of God and His righteousness pag wala kang katawan? Sige nga, sabihin mo sa akin. Hindi ba? Hindi ba? You can seek the kingdom of God and His righteousness pagka malakas ka. Are you with me? Hindi yung you can seek the kingdom of God tapos ano ba? Isang bulati na lang hindi napirma sa'yo. Aba, hindi. So, at present, alagaan natin ito. Ano pa? Digestive disorders. Sabi pa nung nakokopya ko, muscle tension or short-term memory loss. Tama? Yung nagiging, ano tawag dyan? Pag sinabi memory loss, yung bang nagkakaroon ka ng mental gap. Okay? Kung minsan, hindi mo na maalala yung, ano bang pangalan nito? Kaya ako binawasan ko na yung kung minsan, ano ba pangalan ng misis ko? Pero sabi rito, short-term memory loss, premature coronary artery disease. Okay? Ito yung mga result. Heart attack. Okay, I will give you an example. Si Pastor Vic Julian, meron siyang miyembro na na-stroke. Kasi itong tao na ito, nung siya ay nagtatrabaho, talagang bit-bit niya lahat ang problema sa pamilya. Nagkaroon siya ng sakit, sobrang pag-aalala niya, na-stroke siya. Ang bilin ng doktor sa kanya, bawal ka na ma-stress. Sabi sa kanya. Okay? Bawal ka na ma-stress. Masama sa'yo yan. Kung hindi, aatakihin ka uli. Sabi niya gano'n. So, sumunod ka. Inumin mo yung gamot. Wala ka nang dapat ipag-alala. Huwag na huwag kang mai-stress. Alam niyo yung ginawa nitong tao na ito? Talagang wala siyang pinag-alala. Bahala kayo dyan kung anong, pag nasa doon siya sa pamilya niya, wala siyang pinag-alala, hindi niya in-stress yung sarili niya. Kahit walang sinaing, o walang ganito, walang pera, wala. Basta sa kanya, kakain lang siya, kung meron, gano'n. Alam niyo ba, 20 years na raw buhay pa. Inalis niya yung pag-aalala sa kanya. Sabi niya kay Pastor Vic, Pastor, yung sinabi ng doktor, sinunod ko talaga yan. Wala ako, bahala sila, mag-away sila dyan. Wala ako, basta ako, relax lang ako dito. 20 years na raw buhay pa. Naunahan pa yung mga kapatid. Yung mga kapatid na walang sakit, patay. Why? Kasi inalis niya talaga. Wala raw siya. Kahit anong mangyari siya, wala siyang buhay pa, 20 years. So I believe, itong siyensya na ito, talagang proven na yung pag-aalala, hindi tayo pinaiigin yan. Tama? Kasi, pag nag-aalala ka, pinatutunayan mo lang, wala kang Diyos. Are you with me? Worry causes us to forget the promises of God. Kaya pag nag-aalala ka, nababaliwala mo yung mga pangako ng Panginoon. Tama? Ang masama pa nito, wala kang alam na pangako ng Diyos. Lalo ka na nag-alala. May alam ka bang pangako ng Panginoon? Oo. Di ba? Pag wala kang alam na ganyan, lalo ka nang nag-aalala. At kung meron kang alam na pangako ng Panginoon, panghawakan mo yan. Tama? Verse 30 and 32,
Look at the passage. Ang sabi rito, wherefore, if God so clothe the grass and field, which today is, and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? Anong problema? Ha? They become a warrior than a worshiper. Ang sabi ron, O ye of little faith. Kayo na napakaliit ng inyong pananampalataya. Anong pananampalataya ito? Pagtitiwala, pananampalataya sa Diyos. Tama? Pagtitiwala, pananampalataya doon sa kanyang mga pangako. Tama ba? In 32, ang sabi niya, in 31, ang sabi, therefore, take no thought, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or wherewithal shall we be clothed? Therefore, take no thoughts. Huwag kayong mag-alala. Kung ano yung kakainin ninyo, huwag ninyong ipag-alala yan. Kasi ang sabi ng Bible, mas mahalaga nga kayo sa ibon eh. Tama? Huwag ninyong ipag-alala kung ano yung susuotin ninyo. Bakit? Mas mahalaga nga kayo. Kaysa sa mga damit na yan. Mas mahalaga yung katawan ninyo. Ang sabi ng talata, 32, for after all these things do the Gentiles seek. So yung ano sinasabi dito ng Panginoon? O ye of little faith, napakaliit ng inyong pananampalataya. Huwag niyong gayahin yung mga hentil. Huwag niyong gayahin yung mga walang Diyos. Tama? Huwag niyong gayahin yung mga walang ama sa langit na nagkikare sa kanila. Kasi itong mga tao na mga hentil, walang kinikilalang Panginoon, ang ipinag-aalala lang nila palagi ay yung kakainin nila, yung isusuot nila, yung titiran nila. Wala silang pakialam na meron Diyos na hindi nagpapabaya. Naku ha? So yung sabi dito ng Panginoon, yung mga hentil yan ang kaabalahan nila. Hentil ka ba? Before. Tama, pero ngayon, anak ka na ng Panginoon. Amen? Hindi ka pababayaan ng Diyos natin. And again, the Bible says in Psalms 37:25, ano sabi ron? I have been young, and now I'm old, yet have I not seen the righteous forsaken, and his seed begging bread. Tama? Ang sabi dito ng sumulat na salmista, tumanda na ako. Mula sa pagkabata, ngayon ako'y matanda na. Pero hindi ko pa nakita na pinabayaan ng Panginoon ang mga matuwid. At hindi ko pa nakita na nanlimos ang kanyang mga anak. Palagi nating maging reminder po ito. Okay? So, yung pag-aalala, alisin natin sa buhay natin. Tama? Choose to be a worshiper than be a warrior. Okay? How? Paano, Pastor? Unang-una, claim the presence of God in your life. Angkinin mo palagi yung presensya ng Panginoon. Tama? Hayaan ka ba ng Diyos? Of course not. Stay, pangalawa, in the Word of God and learn of His faithfulness. Diyan po titibay yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Yung bang i-enjoy natin yung Kanyang salita at matutunan natin dito yung Kanyang katapatan. Kasi ang salita po ng Diyos, hindi po ito, hindi ito nagmimintis. Pagtiwalaan natin ito. Now look at David. Alam niyo si David, nung kaharapin niya si Goliath, isa lamang ang kanyang pinanghahawakan. Ano yon? Ang sabi niya, ang Diyos ay hindi ako pababayaan. Tama? Doon sa 1 Samuel chapter 17:37, tingnan niyo ang sabi ni David. David said, moreover,
The Lord that delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear, He will deliver me out of the hand of this Philistine. This is Goliath. Okay? And Saul said unto David, Go, the Lord be with thee. Anong pinanghahawakan dito ni David? Nung kaharapin niya si Goliath, yung pagtitiwala niya sa Diyos. Di ba? Marahil meron kang Goliath sa buhay mo na kinakaharap ngayon. Naku ha? Pagtiwalaan mo ang Panginoon. Kasi this is the only weapon we can have to overcome the Goliaths of our life. Tama ba? Let us maintain our communication with God. If we say we're a Christian, let us have an open communication with God. Dapat bukas palagi ang komunikasyon natin sa Panginoon. Tama? Okay, Philippians chapter 4, ano sabi ron? Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God. Open communication. Talk to God. At ang pangalawa ay kung paano naman sumasagot ang Panginoon sa atin. Ano sabi ron? And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your heart and mind to our Lord Jesus Christ. Dalawang bagay, di ba? Komunikasyon sa Diyos at ang pagtugon naman ng Panginoon sa atin. Kaya nga, walang dahilan para mag-alala tayo. Okay? Brethren, be a worshiper of God than a warrior of the things of this world. Magandang umaga po sa ating lahat. Shall we all stand up, please? Let us bow our head. Tayo ay mananalangin. Panginoon, marami pong salamat sa salita ninyo na amin pong napag-aralan ngayong umaga. O aming Diyos, salamat po sa pagpapatunay na sinasabi ninyo sa amin na hindi kami dapat maalipin ng pag-aalala ng mga bagay sa mundo po na ito. Patuloy na mapanghawakan namin na nandiyan kayo, hindi nyo kami pinababayaan. Nandiyan ang Panginoong Hesukristo na inyong pong bugtong na anak. Sinasabi po ninyo sa inyong mga salita na kung si Jesus ay hindi po ninyo ipinagkait sa amin, gaano pa kaya ang lahat ng bagay ang hindi ninyo maibigay sa pamamagitan niya? O aming Ama, salamat po sa aming Panginoong Hesus na siya pong patunay na hindi nyo kami pababayaan ni iiwanan man lamang. Kapatid, meron bang hamon na ibinigay sa iyo ang Panginoon ngayong umaga? Habang ikaw ay nakikinig, nakita mo ba yung mga liliit na bagay na ipinag-aalala mo? At ngayon, pinagtibay ng salita ng Diyos na sinasabi sa iyo, anak, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa iyo. Just trust me and trust my promises. Nangusap ba ng ganyan ang Panginoon sa iyo? Magtiwala ka sa akin. Magtiwala ka sa aking mga pangako. Gagawin ko yan sa iyo. Come on. Pasalamatan mo ang Panginoon. Meron kang Diyos na buhay na nanalapitan.
Ama namin na nasa langit, Panginoon, wala kaming maililihim sa inyo. Lantad sa inyo ang laman ng aming puso. Hindi lihim sa inyo ang mga bagay na ipinag-aalala namin sa buhay na ito, na kung minsan ito ang nagiging sanhi. Bakit hindi namin maibigay ang aming pong buhay sa inyo? Bakit hindi kami makapaghandog ng isang makabuluhang pagsamba sa inyo? Bakit hindi mapagtibay ang aming pagtitiwala po sa inyo? Ito'y dahil sa mga kabalisahan, pag-aalala sa mga bagay na pumupukaw sa aming isip. Ngayong umaga, tapat ang inyong mga salita at ang presensya ng banal na Espiritu na nangusap sa amin, na sinasabi ninyo ng tahasan, kung yung mga ibon hindi po ninyo pinabayaan, gaano pa kami na inyong mga anak, na sinasabi ninyo mas mahalaga kami kaysa ibon. Mas mahalaga kami kaysa sa mga bulaklak na magaganda. Panginoon, salamat po, sapagkat ang salita ninyong ito ay isang katiyakan sa amin na meron kaming isang Diyos na tumutugon sa aming mga pangangailangan. Meron kaming isang Diyos na nakakaalam ng anumang mangyayari sa amin bukas. Meron kaming isang Diyos na punong-puno ng biyaya at hindi nagkukulang. Tulungan niyo kaming lahat, Panginoon, na ang pagtitiwala sa inyo ay hindi lamang namumutawi sa aming mga labi, kung hindi ang pagtitiwala sa inyo ay mapangyari sa buhay namin, maganap sa buhay namin, maipractice namin, Panginoon, sa bawat yugto ng aming buhay. Salamat, Ama naming Diyos. Purihin ang dakilang pangalan ninyo. Pagpalain ninyo ang bawat isa po sa amin. Maging ako po, Panginoon, na lingkod ninyo. Kasama ang mga kapatid na naririto. Ang mga kabataan. Lahat kami, O Diyos, bawat pamilya na nakakanlong sa simbahang ito, inyo pong pagpalain. At kaming lahat, O Diyos, ay bigkisin ninyo na sama-sama kaming magtitiwala sa inyo hanggang sa kayo ay dumating. Purihin kayo. Ito'y aming dalangin sa pangalan ng Panginoon naming Jesus. And all God's people will say,